Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Wow, amen. So, are you excited? Amen? Alam niyo po, pagka Sunday, it makes me excited. Ganon din ba kayo? Excited ba kayo kapag Sunday? Tayo ay nandito ngayon sa house of the Lord. And you know what makes me more excited kapag dumadating ang Sunday? You know, kung bakit ako lalo na-excite? Dahil alam ko may gagawin na naman ng Panginoon. Amen? He has something for us, no? May gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya humanda tayo. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. May gagawin ng Diyos sa iyo ngayon. Wow, praise God. By the way, can I see those hands ng mga first time po dito sa church? First time? Wow. Sige po, palakpakan natin ang buhay nila. You are welcome to Church of God, no? General Trias. At I know that God brought you here, no? Ang Diyos ang nagdala sa inyo dito. Amen? At dahil dyan ay may purpose ang God sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi po nasayang ang inyong panahon. Praise God. Now, today, we will be talking about, assist na lang po, no? Sa clicker. We will be talking about life. Yan, no? We will be talking about life. Sabihin nga natin life. Pag-uusapan po natin ay buhay. Gusto ba natin yon? Amen. Pag-uusapan natin ang buhay. Pero hindi po buhay ng kapitbahay po natin. Ano? Ang pag-uusapan po natin yan ay totoong buhay. Buhay po natin na galing po sa Diyos. At you know, kapag life po ang pinag-uusapan, masyado po akong excited. Dahil yun po ang realidad. Di ba? Dahil lahat tayo ay may buhay. Buhay tayong lahat. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang buhay pa yan. Buhay na buhay. Di ba? Palakpakan naman natin ng Diyos. Dahil sa Diyos nang gagaling ang ating life. And kapag pinag-uusapan po natin ng buhay, lahat po tayo, I am sure na tayong lahat ay makaka-relate. Amen? At ngayon, gusto ko pong kamustahin kayo. No? Gusto ko pong itanong sa inyo itong question na ito. Ayaw talaga niyang mag-click. Pwede ba mapapalitan ito? Yan. Yan. So, kamusta naman ang buhay? Kamusta naman? Meron bang gustong sumagot? Kamusta naman ang buhay? Praise the Lord, di ba? Yan po ang ating isasagot, no? Mabuti naman dahil ang Diyos ay mabuti, no? So, kapag pinag-uusapan natin ang buhay, minsan siguro naisip natin, ano ba yung mga nagawa ko na sa buhay kong ito? No? Ano ba yung mga na-accomplish ko na? Kasi pinag-uusapan natin ng life eh. No? Ano ba yung mga narating ko na? Ano ba yung mga na-achieve na? Ano ba yung mga na-achieve ko na? Accomplishments, di ba? At kapag meron tayong mga pangarap sa buhay, especially pagka pinagdaanan natin ay mahirap, tapos nakamit natin, ano kayo ay ang ating nagiging pakiramdam? Ano po yung feeling natin kapag tayo ay nagkakaroon ng accomplishments? Yan. For example, no? Isa kang empleyado. Sino po dito ang employee? Nagtatrabaho, no? Office o factory, kahit saan, no? Kapag ikaw ay nagsumikap sa trabaho mo, inexert mo lahat ng kaya mo, ng galing mo, ng pagod mo, ng hirap, no? At ikaw ay pinromote, tumaas yung position mo, ano ang feeling? Happy, wow, no? Proud, satisfying, no? Sabi mo at last, no?
manager na rin ako. Wow, praise God, no? Ang sarap ng feeling kapag ka ikaw ay, syempre, nagle-level up, di ba? Praise the Lord. Now, sino dito naman ang mga estudyante? Taas ang kamay ng mga estudyante. Estudyante, sige nga po. Wow, no? Estudyante na nag-aaral, nagsisikap, nagsusunog ng kilay, tapos dadating ka na sa graduation. Ano ang pakiramdam ng isang estudyante na nag-graduate na o gumraduate? Diba? Very happy, very fulfilling, no? So proud, no? And I'm sure your parents will also be so proud of you, no? Dahil after all those years ng pag-aaral mo, at last, narating mo na ang graduation, no? At ang future ay nakikita mo na. Wow! And siguro hindi lang naman yan. Yung magkaroon ka lang ng pamilya, no? Sino dito mga family man, family woman, no? Mother, father, no? Mga pamilyado. Kapag ikaw ay ikinasal, no? Nag-asawa ka, nagkaroon ka na ng mga anak, at lumalaki yung pamilya mo, ano ang nararamdaman mo? Wow, eto na, no? Meron na akong sariling pamilya, no? Dati ako lang mag-isa, ngayon marami na kami. Sino dito mga nanay na mahilig magluto? Sino po, meron? Wow, no? Kung ikaw ay isang nanay na nagluto ng masarap, no? Pinaghirapan mo yung pagluluto mo, nagkanda-paso-paso yung kamay mo, tapos inihain mo sa pamilya mo, tapos ang sarap-sarap nilang kumain. Anong feeling ng nanay? Wow, masaya, di ba? Sabi mo, wow, at last, napasaya ko rin ang pamilya ko. Hindi na nila sinabing maalat yung luto ko, di ba? Wow, praise God, no? Yan, very, very fulfilling, nakakataba ng puso. Parang sinasabi mo na ang sarap pala mabuhay, no? Pagka meron kang pamilya. And also this, siguro naman walang hindi gugusto, no? Ng magandang bahay, no? May mga sasakyan, mga talaga, no? May sasakyan ka, no? Kapag ka nagkaroon ka nito, dahil sa mga pagsusumikap mo, nagtiyaga ka, nagsipag ka, nag-effort ka, nagkaroon ka ng house, nagkaroon ka ng sasakyan, wow, parang masasabi mo, parang lahat na meron ka, no? May pamilya ka, na-promote ka sa trabaho, no? Meron ka ng kotse, meron kang magarang bahay. So, ang sarap ng feeling. Ang sarap ng feeling kapag ganyan yung buhay mo. Pero yan nga ba lang talaga ang masasabi natin na you are living life into the fullest. Ito na ba yun talaga? Ito na ba yung sagad na? No? Ito na ba talaga yung buhay, yung meaning ng buhay na totoo? Now, our title for today is Live Life to the Fullest. Sabihin nga po natin yan, live life to the fullest. Malalaman natin sa paksa natin na to kung ano ba talaga ang fullness of life. Kaya sabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay buhay. Amen? So sandali muna tayong dumulog sa presensya ng Panginoon na tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Lord, thank you God. Salamat sa iyo sa araw na to. Panginoon, ikaw ang may gawa ng araw na to, and this day is wonderful because you made this day. Panginoon, alam namin, Panginoon, na mayroon kang gagawin sa buhay ng bawat isa. Pangunahan mo, Panginoon, ang gawain ito. And these people, Panginoon, your children, Lord God, will be blessed by your words. Panginoon, pagpapalain mo ang bawat isa ng iyong mga salita. And as we listen to your words, open our hearts, Panginoon, at hindi lamang kami makikinig, Panginoon, kung hindi susundin namin ang bawat salitang aming maririnig at aming isa sa puso at isa sa buhay. Panginoon, ikaw ang maging sentro ng gawaing ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming maitaas at gagamitin mo lamang ako bilang iyong lingkod to send your message to all of us. Thank you, God, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen! Palakpakan naman natin si Lord. Oh, hallelujah. Talking about live life to the fullest. Ano ba talaga ang buhay? Alam niyo po, may isang karakter sa Bible na alam ko na famous sa atin, no? Familiar tayo. Ito lamang naman ang isang
dating persecutor ng mga Kristiyano, nagpapapatay ng mga Kristiyano, galit sa mga follower ni Jesus Christ. At nang ma-encounter niya si Jesus Christ ng face-to-face, nagbago siya. He was transformed by the Holy Spirit. He was transformed by Jesus Christ. And this man is known as Saul before. And after his transformation, he was named Paul. From persecutor to apostle. Siya po ay naging apostol na ni Jesus, na ating Panginoon. And kanyang buhay po ay hindi naging madali. No? Hindi po naging madali ang buhay ni Apostle Paul. Ito nga po, sinasabi dito, life of Paul the Apostle. Sabi po dyan, marked by intense passion, perseverance, and purpose. No? Ang buhay niya po ay mayroong intense passion. Ano yung passion niya? Yung pagpipreach, yung pagsunod sa Panginoon. Perseverance. No? Meron siyang pagsusumikap at may purpose ang buhay ni Paul. Can you imagine from persecutor into apostle? Di ba? From naninira, galit sa Kristiyano, siya ngayon ay ang halos pinaka matapat na lingkod ni Jesus. May purpose ang Diyos sa buhay niya kung bakit siya tinawag, no? From bad man to good man, no? Traveled extensively, preached the gospel, and wrote letters that have inspired countless believers. Isa siya sa napakalaking contributor ng New Testament. Kaya po tayo ngayon may mga binabasa sa Bible na mga gospel sa Old Testament dahil si Paul ang sumulat nito at nagkaroon ng inspirasyon nito. Countless believers. Hanggang sa ngayon ay ito po ang ating mga inspirasyon, yung mga nasusulat na ito ni Apostle Pablo. And now, alam nyo, si Apostle Paul, dahil nga siya ay naging follower ni Jesus Christ, he is an apostle. During that time ay pinipersecute naman. No? Dating siya ay nagpe-persecute, siya ngayon ang pinipersecute. Gusto siyang ipapatay at napakaraming hirap na pinagdaanan nitong si Apostle Paul. And before he died, no, yung buhay niya, in-spend niya sa paglilingkod sa Panginoon at nagkaroon siya ng mentee. And the mentee's name is Timothy. No? Ipapasa niya na ngayon yung kanyang pagiging servant kay Lord, kay Timothy. Kaya bago siya pumanaw, ito po yung sinabi niya kay Timothy na mababasa natin sa 2 Timothy chapter 4, verses 6 hanggang 8 po yan. So far I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. No? Ito yung sinabi niya kay Timothy na napagdaanan na niya sa buhay niya. Lumaban siya sa buhay. Tumakbo siya sa buhay ng hindi sumuko. At yung kanyang pananampalataya hanggang sa end ng buhay niya ay nandun pa rin. And now, there is in store for me. No? Ito na yung premyo niya sa kanyang ginawa. There is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will reward me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ito yung tatanggapin niya, alam niyang tatanggapin niyang reward. After all those sufferings, you know, si Pablo ay dumanas ng katakot-takot na hirap, bugbog, binilanggo, na shipwreck yung kanyang sinasakyang barko, nagutom, nagkasakit, no? Nanghina. Pero after all those sufferings, no, ito yung kanyang inaasahan. The righteousness judge will award to me on that day. At sinabi niya na hindi lang sa kanya, but also to all who have longed for His appearing.
Alam ko na tayong lahat po yan, no? Nananampalataya kay Jesus at naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Now, ito po yung Tagalog version. Gusto ko pong basahin, no? Para sa mas magaang nating pang-unawa, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa Kanya. Praise God for His words. Now, si Paul ay isang example ng lived life, no? He lived his life to the fullest. Sinabi niya diyan na nagawa ko na ang lahat ng pakikipaglaban, pakikipagbaka sa buhay, takbuhin sa buhay, at hanggang sa huli, kahit na ano pa man yung pinagdaanan niya, nanatili siyang tapat sa pananampalataya sa Diyos. Kaya alam po, living life to the fullest means, ano ba talaga ang ibig sabihin nito na you are living in fullness, no? Now, we have 3 points for today. Una, ito po ang ating pag-aaralan. Sabihin nga po natin yan, perseverance in adversity. Perseverance in adversity. Pagsisikap, pagtsatsaga, pagtitiis sa kabila ng kahirapan. Adversity. At yan po ang sinasabi, no, ni Apostle Paul, I have fought the good fight. Meron siyang perseverance, no? Alam niyo po, tayo, no, sa buhay nito, naniniwala ba tayo na tayo ay araw-araw na nakikipagbaka sa buhay? Amen? Araw-araw, lalong-lalo na kung pagka tayo ay mayroong mga dinadaanan, meron tayong mga problema, meron tayong mga suliranin, no? Tayo ay nakikipaglaban kapag tayo ay may sakit. Di ba? Nakikipaglaban tayo sa buhay. Pero ano ang dapat? Ang dapat po kapag meron tayong laban sa buhay, tandaan po natin ito, dapat fighter ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat fighter ka. Dapat fighter ka. Yan, fighter. Fighter ba tayo? Dahil kasama natin si Lord, and the battle is not ours. The battle is God's. Amen? Alam niyo po, natawa lang ako dito sa isang story na narinig ko. Meron dalawang magkumare, sabi ng isang kumare, Mare, ano bang latest? Sabi ganon, sabi ng kumare niya, ay naku Mare, ang hirap ng buhay. Alam mo ba, magmula nang napangasawa ko yung kumpare mong si Bruno, puro hirap na lang ang naranasan ko. Sabi niya ganon, hirap. Sabi nung kumare niya, kaya mo yan, Mare. Dapat fighter ka lang. Sabi niya, Mare, fighter naman talaga ako eh. Alam mo bang araw-araw binubunganga ko yung asawa ko? Alam mo bang araw-araw sinasabihan ko, batugan ka, magtrabaho ka. No? Sabi nung kumare niya, hindi yan ang ibig ko sabihin fighter. No? Kidding aside, no? Ang pagiging fighter po ay hindi yung physical. No? Iba po ang sinasabi ditong fighter, dapat marunong kang lumaban dahil ang Diyos ang kasama mo. Amen? Kaya nga po, kung sinasabi po natin na mahirap ang buhay, no? Paano mo kinakaya ang laban sa buhay? Kaya ba nating sagutin yan? Paano natin kinakaya ang laban sa buhay? Nahihirapan ka? Kapos ang budget mo, palagi kang walang pera, palagi kang may sakit, o may sakit ka, hanggang ngayon may sakit ka pa rin. No? Magulo ang pamilya mo, sira ang relationship mo, hanggang ngayon naghahanap ka pa rin ng trabaho, hanggang ngayon wala. No? Paano mo kinakaya ang laban sa buhay? Maraming galit sa'yo, maraming nag-accuse sa'yo, namimintas sa'yo, naninira sa'yo. Paano mo kinakaya ang buhay? No? Sabi po sa Philippians 4:13, basahin po natin ng sabay-sabay ito.
I can do all things through Christ who strengthens me. No? You know, this verse really inspires me every day. A lot. No? Alam niyo po, isa ito sa favorite verse ko. Lalo-lalo na kapag dumadaan ako sa matitinding pagsubok o hamon ng buhay. Sana ganyan din tayo, no? Kapag tayo ay sa tingin mo, kapatid, hindi mo na kaya, no? Hindi ko na kaya. 'Di ba? Minsan gumaganyan na tayo. Suko na ako. 'Di ba? Pero tandaan mo, no? Kung si Kristo ay alam mong tinanggap mo na sa puso mo as your Lord and Savior, no? You can do all things because Jesus Christ strengthens you. Amen? Mahina ka, yes. Ganun naman ang tao, no? We all have our weaknesses, no? Dahil tao lang tayo, meron tayong limitasyon, no? Hindi totoo yung Superman, hindi kasi Superman, hindi kasi Wonder Woman, ha? Tao lang tayo, meron tayong kahinaan. Kaya kung naniniwala ka at tinanggap mo naman si Jesus Christ mo sa buhay mo, bakit ka naman mawawalan ng pag-asa dahil si Jesus Christ ang magbibigay sa iyo ng lakas para makaya mo lahat yung mga bigat na pinagdadaanan mo ngayon. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God. Praise the Lord. Now, sabi nga nitong paring Sylvester Stallone, no? Isa siyang Hollywood actor. Sabi niya sa isang scene sa Rocky, ang sabi niya, life is not about how hard of a hit you can give. It's about how many you can take and still keep moving forward. No? Inanalyze ko to, no? Ang ganda ng pagkakasabi niya sa quote na ito. Ang buhay daw ay hindi about sa lakas mo, sa kaya mong magawa, no? Na ikaw ang laging lalaban ng lalaban, no? Inihalan tulad natin sa isang boksingero na sa paglalaban sa ring, puro ikaw yung suntok ng suntok, no? Hanggang sa napagod ka na dahil ikaw ang suntok ng suntok. Alam mo, ang tatalo sa iyo diyan yung pagod mo. Dahil lahat ng lakas mo ay inuubos mo na. Pero ang sabi niya, it's about how many you can take. Ang kailangan pala, marunong tayong tumanggap. Tumanggap ng mga suntok ng buhay, yung mga challenges. At paano natin matatanggap yon? Na tayo ay magpapabugbog, no? Ibig sabihin po, kung tayo ay bubugbugin ng mga trials, ng mga struggle, ang dapat po, kaya nating endurein yun. Amen? Kaya nga tayo, pag nag-pray sa Panginoon, no, hindi natin ipagpe-pray na, Lord, tanggalin mo nga na itong problemang to. No? Alisin mo na sa akin itong problema ko. Hindi ko na to kaya. No? Instead, no, dapat pala ang ipag-pray natin, Lord, kahit may problema, sige lang, palakasin mo lang ako. Tulungan mo ko, Lord, na kayanin ko ang mga problema ko, ang mga trials ko. And I will endure this because you strengthens me. Amen? Kaya, kung ganun ka na, no, kaya mo nang tanggapin yan, no, parang may bulletproof ka na. Kaya mo lahat yan. You can take, still, you will move forward. Amen? You will still move forward. Hindi ka stagnant, hindi ka nakatigil lang, hindi ka rin aatras. No? You will move forward. Amen? Hallelujah. Praise God. Now, sinabi natin kanina, unang puntos natin ay perseverance in adversity. Number 2 is dedication to the journey. Sabihin nga po natin lahat yan. Dedication to the journey. Alam niyo po, sa buhay ng tao, we are on a journey. Tayo po ay tumatravel. This life is a journey. Do you believe that? Tayo ay manlalakbay sa mundong ito. Now, kung mahina ka, no? Kung
hindi ka nagtitiwala sa Diyos, do you think yung journey mo ay mapapagpatuloy mo? You know, the marathon runners, sila po ay tumatakbo, no? Hindi sila nagpapabilisan ng katulad ng mga nasa track and field o sa sprint. Na start pa lang kailangan full speed ka na. Ang marathon ay palayuan, no? Malayo ang kanilang finish line. What matters is kailangan na meron silang malakas na resistensya. Meron silang endurance para matakbo nila yung dapat nilang takbuhin. At ganun din ang dapat sa buhay natin bilang manlalakbay sa buhay sa mundong ito. Dapat po meron pala tayong dedikasyon na kasama ang Diyos. Amen? Hindi dedikasyon mo lang sa sarili mo. Kailangan may dedikasyon ka na kasama mo ang Diyos sa takbuhin mo sa buhay. Amen? Para ma-reach mo ang goal mo. Para ma-reach mo ang finish line and that matatanggap mo ang crown na manggagaling sa Panginoon. Hallelujah. Now, sabi po ni Apostle Paul, I have finished the race. No? I have finished the race. Natapos ko na ang takbuhin ko. Hindi natin makakayang tapusin ang takbuhin natin sa buhay kung hindi natin kasama ang Panginoon. Kaya tayo kung minsan natatalo, alam nyo kung bakit, tayo po ay pinanghihinaan ng loob. Tayo ay kulang sa pananampalataya sa Diyos, kaya tayo natatalo. Pero alam nyo ba, pagkasama mo si Jesus, panalo ka. Sisigaw po natin lahat yan. Pagkasama mo si Jesus, panalo ka. Kaya ngayon pala mga kapatid, panalo ka na eh. Amen? Dahil kasama mo si Jesus. Hallelujah. No? Pagkasama mo si Jesus, wala kang talo. Champion ka. Winner ka, Brad. Winner ka, sister. Dahil kasama mo si Jesus. Malayo ang takbuhin mo sa buhay. No? Parang wala pang sagot sa mga prayer mo. Sige lang, takbo ka lang. Kasama mo si Jesus. Tandaan mo, pagkasama mo si Jesus, palagoy kang panalo. Tsak yan. No? Kaya sabi po dito, tuloy lang ang buhay, huwag kang susuko. Kaya sabi mo sa katabi mo, tuloy lang ang buhay, huwag kang susuko. No? Don't give up. Wow. No? Yan ang paalala sa atin ng Panginoon. Kung nawawalan ka ng pag-asa, sabihin mo, tuloy lang ang buhay ko. No? Suyang-suya ka na ba sa buhay mo? No? Huwag kang susuko. No? Meron ka bang ipinagpe-pray na hanggang sa ngayon, hindi mo pa rin nakakamit? No? Gusto mong mabago yung mahal mo sa buhay, no? Ipinagpe-pray mo, pero bakit hanggang ngayon, nakakainis pa rin siya? No? Hindi pa rin siya nagbabago. Wala ka namang magagawa para baguhin siya, pero ang Diyos may magagawa sa iyo. May magagawa ang Diyos sa Kanya. Di ba? Inis na inis ka na sa kapitbahay mo, pero pag-pray mo siya. No? May magagawa ang Diyos sa iyo. Tuloy lang ang buhay, huwag kang susuko. No? Ang sabi po sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles. And let us run with perseverance and race marked out for us. No? And the race marked out for us. We are surrounded by witnesses. As Christians, alam niyo ba, maraming matang nakatingin sa atin. Tinitignan lang tayo, paano ba talaga yung mga Christian? No? Paano ba talaga maging Kristiyano? No? Ito ba yung mga Kristiyano na kahit na konting problema lang ay nagrereklamo? Ito ba yung mga sumusuko na agad? O sila yung mga Kristiyano na nakikita ko kahit na mabigat ang problema niya, nakangiti pa rin. Nakasmile pa rin. No? Kahit na mahina na, pero sa tingin mo malakas pa rin. No? Dahil siya ay mayroong Diyos, may Kristo sa buhay. Amen? Hallelujah. Kaya po, tuloy natin, para po makaya natin yan, no? Ang ating takbuhin sa buhay, fix our eyes on Jesus. Sabi po sa Hebrews 12:2,
Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. The joy set before him, he endured the cross. No? Scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Wow! No? Fixing our eyes on Jesus. No? Dapat po hindi tayo nadidistract ng mundong ito. Amen? We should fix on Jesus. Siya po ang pioneer and perfecter ng ating faith. You see, nakita niya, alam niya yan, isang archer. No? Sino dito ang may talent sa pag-archery? Meron ba? Alam niyo po, nung high school ako, nag-try ako niyan. No? Gusto ko kasi maging player ng Estraan nung araw, high school ako. Nag-try ako, pero parang hindi ako gifted sa pag-archery. Hindi ako nakakaasinta, no? Kaya hindi ko na tinuloy. Pero alam niyo ba, ang mga archers, no? They fix their eyes on the target. No? Hindi pwede yung madistract sila ng nasa paligid nila. Hindi pwedeng madistract sila ng ingay ng crowd. Hindi pwedeng madistract sila ng mga pangangantyaw na hindi mo yan maaasinta, talo ka na, no? Kasi dapat po, eyes on the center. No? Eyes on the center. Kailangan dun siya nakatingin sa bullseye. Dun siya nakatingin. No? Eyes on the center. At sino yung center na yan? It's Jesus Christ. No? Jesus Christ will be the center, the focus of your eyes. Kahit na ano pang dumating sa yung distraction na gawa ng kaaway, you should not focus on that distraction. Alam niyo po, ang devil, gusto niya i-distract tayong lahat, lalong-lalo na pagka naniniwala ka kay Kristo. Amen? Kaya kung mapapansin ninyo, Christians are not exempted sa mga problema. Christians are not exempted to trials and struggles. But if the Christian fix their eyes on Jesus, kahit na ano pang gawin ng kaaway, hindi ka matatalo ng kaaway. Amen? Dahil sa Kanya ka lamang nakatingin. Ano yung mga distraction sa'yo? Dadating sa'yo yung problema, dadating sa'yo yung sakit, no? Nadidistract ka ng mga tao na namimintas sa'yo. Sisiraan ka, no? I-judge ka. Yan, ano? So yan yung mga distraction, kaya kung minsan, pag na-distract ka naman, mawawalan ka ng hope. Di ba? But if you fix your eyes on Jesus, hindi kita papansinin. No? Minsan kahit sa church, nadidistract ka dahil sa mga kapintasan ng mga ka-church mo, no? Kapintasan ng preacher, no? Ng church, ng building. Pero hindi tayo doon dapat nakafocus. Ang focus mo ay kay Jesus Christ. Amen? Dahil si Jesus Christ ang sinasamba mo, siya ang wini-worship mo, no? You should fix your eyes on Jesus para po hindi tayo nadidistract ng kaaway. Amen? Hallelujah. Praise God. Now, thirdly, ang pangatlo po natin ay faithfulness to God's calling. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Faithfulness to God's calling. Wow, praise God. No? Faithfulness to God's calling, ang sabi po ni Apostle Paul, I have kept the faith. Nakita natin, no, si Apostol Pablo, pinagdaanan niya yung katakot-takot na hirap. Now, i-judge siya, no? Ipe-persecute na siya. Hanggang sa siya ay pinatay. Papatayin na lamang siya, dadalhin na siya doon sa kanyang lugar kung saan siya ay pupugutan na ng ulo. Pero alam nyo, hindi pa rin nawala yung faith niya sa Diyos. Dahil mamatay man ang katawang lupa niya, nagawa niya na ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. No? He lived a life that is full. No? Nandun na yung fullness sa buhay niya para sa kanya. Nagawa ko na, Lord, ang pinagagawa mo, pwede na akong mawala. At alam ko, ang paniniwala ni Pablo na mamatay man siya, mawala man siya, yung kanyang
buhay ay pupunta sa Diyos at naandun ang kanyang real treasure in heaven. Yung kanyang panalo, yung kanyang premyo ay nasa Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, I have kept the faith. I have kept the faith. Kaya, isigaw natin ng malakas ito, magtiwala ka lang sa Diyos. Magtiwala ka lang sa Diyos. In Hebrews 11:1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. No? Lagi ko pong sinasabi, ang mundong ito ay temporary lang. No? Lahat po ng bagay sa mundong ito mawawala. No? Lahat ay magbabago. Pero ang Diyos kailanman ay hindi mawawala, kailanman ay hindi magbabago. No? Ang Diyos natin ay noon, kung sino ang Diyos natin noon, siya pa rin hanggang ngayon, hanggang sa magpawalang hanggan, ang Diyos natin ay siya pa rin. Hindi siya magbabago. And now, faith is the confidence in what we hope for and assurance. Gusto ba natin ng assurance about what we do not see? Hindi natin nakikita ang Panginoon Diyos. No? Hindi siya yung nakikita natin na rebulto. No? Hindi natin siya naririnig physically o yung talagang boses niya. Pero we have this confidence, no? Na meron tayong assurance doon sa Diyos na hindi natin nakikita. At ang faith na sinasabi, kahit hindi mo pa natatanggap, pero nagtitiwala ka sa magagawa ng Diyos sa buhay mo, pinaniniwalaan mo ito. Amen? That is faith. Ang hangin, hindi natin nakikita. Tama ba? Hindi natin kayang sabihin anong kulay ng hangin. Anong itsura ng hangin. Gaano ba kalaki ang hangin. Pero naniniwala tayo may hangin. Tama? Dahil kung hindi ka naniniwalang may hangin, hindi ka na humihinga ngayon. Amen? Ganon din ang Panginoon. We cannot see Him, but we can feel Him. Amen? Naniniwala tayo na ang Diyos ay buhay, kasama natin siya, at yun ang assurance natin about what we do not see. We believe in God, although we cannot see Him, but we can feel Him in our lives. Amen? Hallelujah. Praise God. Now, ang buhay, no? What brings you the real joy and fulfillment in life? The 3 F's of life. Ano yan? Yung ating mga binanggit kanina. Fight the good fight. Sabihin nga natin yan, fight the good fight. Yes, fight the good fight. And 2 is finish the race. And keep the faith. Wow. Lahat po yan ay nagawa ni Apostol Pablo. At tayo, kung tayo ay Kristiyanong totoo, kung tayo ay naniniwala sa Diyos, no? Sana ganito yung maging takbuhin natin sa buhay. Ito po yung ating panghawakan, no? We will fight this life. After all, hindi naman natin ito laban, no? In Second Chronicles, sinabi doon na for the battle is not ours, but it's God's. No? Ang laban natin ay hindi sa atin. No? Kasi kung sa atin lang, hindi naman talaga natin kakayanin. Amen? Pero kung kasama mo ang Diyos ang lalaban sa iyo. Amen? So God is fighting for us, no? Kaya ang sinasabi po diyan, you fight the good fight dahil ang Diyos ang ating kasama. And finish the race. Huwag tayong susuko, takbo lang. Sabihin mo, takbo lang. Takbo lang. Abante lang, no? Tuloy-tuloy lang. Dahil si Lord naman ang kasama mo sa takbuhin mo. Pag nadapa ka, ang Diyos ang magtatayo sa iyo. Pag nalihis ka ng landas, ang Diyos ang magtutuwid sa iyo. Amen? Finish the race. Gagawin ko ito, hindi ako susuko. Kasama ko ang Panginoon. And keep the faith. Kahit na ano pa ang pinagdadaanan mo, kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Dahil nakikita ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos, alam ng Diyos ang kailangan mo, and He will give you what you need. Alam ng Diyos ang need natin.
Amen? Kung minsan lang, it's a matter of waiting, no? Kaya minsan siguro naiinip tayo. Pero alam nyo, in God's perfect time, ibe-bless ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam nyo po, speaking of these quotes ni Apostle Pablo, meron akong taong kilala na maaring ang iba sa inyo ay kilala rin siya. Lalo na pag pinag-usapan natin ang Church of God. No? Siya yung isang tao na 34 years na naglingkod sa Panginoon. At ginawa niya ito, fight the good fight, finish the race, and keep the faith. At siya po ay walang iba kung hindi po ang National Overseer ng Church of God, World Mission Philippines na si Pastor Anthony Velasco. Sino po nakakakilala sa kanya? No? Si Pastor Anthony Velasco, yan pong picture na yan, ay yun yung COG MMR Pastors Christmas Party. Alam niyo po, nakita niyo po ako dyan. Andyan po yung isa pang pogi nating pastor, no? Si Pastor Dan, yung maganda nating pastora, si Pastora Jana, no? At si Pastor Anthony. Alam niyo po, nung yung Christmas party namin na yan, ay masaya. No? Masaya. At who can tell na yan na pala yung huling sandali na makakasama namin si Pastor Anthony. Diba? Parang tayo, ganito, magkakasama tayo. Pero hindi natin masasabi ang isa't isa, no, na ito na pala yung last. Ganyan din yan, no? Wala ni sa guni-guni namin na hindi na pala tayo magkikita, Pastor Anthony, this will be the last day na makikita kita at makakausap. No? Because Pastor Anthony died in December 25, 2024. Hindi ko makalimutan na itong mga sandaling ito. Kaya isinama ko siya sa preaching na to dahil pinag-uusapan ay buhay. No? Noong December 24, Dispiras ng Pasko, sa COG Dasma Christmas Cantata, si Pastor Anthony Velasco ay nag-preach pa. Yan yung huling preaching niya. No? Yan yung huling preaching niya na alam niyo ba, ang naging topic niya dyan ay patungkol sa buhay. No? And sino ang makakapagsabi na yan na pala yung huling preaching niya? Because after that night, kinabukasan, December 25, nag-spend pa siya ng time niya sa family. Nagkaroon pa sila ng time together with his apo, no? Sa kanyang anak, asawa. No? Naging masaya pa. Pero alam nyo, hindi natapos yung December 25 at around 11 p.m., December 25, doon po siya binawian ng buhay. No? At dyan sa preaching niya yan, dito kayo maa-amaze sa sinabi niya sa bandang huli ng preaching niya. Sabi niya, even if I face death, grabe no? Para bang meron na siyang premonition na I will face death na. No? Wow! Heaven. 2 beses niyang inulit, heaven. Grabe. Kasi pinakinggan ko po yung preaching niyang yan. Pinakinggan kong mabuti word for word na sinabi niya talaga to sa bandang huli. No? Even if I face death. Naging tapat kasi si Pastor Anthony sa kanyang 34 years of serving the Lord. Almost more than half of his life dahil namatay siya ng 60 years old. More than half of his life ay iginugol niya sa paglilingkod sa Panginoon. At dahil sa kanyang dedication sa Panginoon, nakita naman natin sa buong Pilipinas, napakadami pong COG. Amen? Dahil sa kanyang pagsusumikap at kasama niya kasi ang Panginoon, dahil sinasabi niya palagi, this is God's favor. No? Pabor ito ng Diyos. Yan ang kanyang laging binabanggit. No? Pabor ito ng Panginoon, kaya nangyayari ito. And bakit ko po sinasabi yan? No? Kasi po, sino ba ang makakapagsabi, no, sa buhay nating ito na minsan nandyan ka, magugulat ka na lang isang araw, wala ka na.
Yung kakilala mo, yung kamag-anak mo, yung mahal mo sa buhay, kausap mo lang ngayon, kasama mo, nakikita mo, no? Isang araw, wala na. Alam ko na marami sa atin na nakaranas na ng ganyan na mawalan ng mahal sa buhay. Amen? No? Kaya alam niyo po, palagi kong nababanggit ito, no? Pagka pinag-usapan na ang buhay, James 4:13, sabi po diyan, now listen, who you say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. No? Tayo po bilang tao, meron tayong mga pangarap sa buhay. Amen? Meron tayong mga plano, baka nakalatag na nga yung mga plano natin eh. Di ba? Meron na tayong mga balak gawin. No? Sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. No? Pero, listen, no? Hindi natin pwedeng tiyakin na mangyayari nga po yun. Amen? Na mangyayari nga yung mga plano mo. Yung mga pinapangarap mo, yung mga nakalatag mong plano na gagawin mo. Dahil sabi po dyan, why? You do not even know what will happen tomorrow. Bukas Lunes, oo, linggo ngayon. Bukas Lunes. Yung mga magtatrabaho, sasabihin mo, Lunes na naman, babalik na naman ako sa trabaho. Yung mga estudyante, bukas papasok ako, no? Mga nanay, bukas mamamalengke ako, magluluto ako, no? Maglalaba ako. Yun yung mga nakikita mong gagawin mo bukas. Pero hindi po yung sinasabing literal na bukas ang sinasabi po dito. Ang sinasabi pong bukas dito ay yung buhay mo, yung future mo. Amen? Hindi mo masasabi yan. Dahil ano sabi dito? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Alam niyo yung hamog? Di ba ang hamog sa umaga? No? Hipuin mo yung sasakyan mo basang-basa pag umaga. Pagdating ng tanghali, puro alikabok na yan. Wala na yung hamog. No? Ganun po hinahalin tulad ng buhay nating mga tao. Parang hamog. Nandyan tayo ngayon, pagdating ng takdang oras, wala na tayo. Amen? Like a mist, appears for a little while, and then vanishes. Life is short. Life is short. Kaya anong dapat natin gawin kung maikli lang pala ang buhay? You must make most of your life. No? Siguro no time for unforgiving heart. Life is too short para manatili ka pa rin may galit sa puso. Life is too short para hindi ka magpatawad. Life is too short para hindi ka humingi ng tawad. Life is too short para hindi ka pa rin maglingkod sa Diyos. Amen? Life is too short para you will waste those blessing. Aksayahin ng mga biyaya na tinanggap mo. Life is too short. No? Instead, sabi dito, you ought to say, if it is the Lord's will. If it is the Lord's will, we will live and do this or that. No? Kaya alam niyo po, kapag ka meron sa akin nag-iimbita, no? Halimbawa, nagsabi sa akin, Pastor, makakapunta ka ba dito sa birthday ko? No? Sa isang buwan. Alam niyo po, sagot ko, kung loloobin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos. Who knows? Baka hindi na ako makarating dyan. Di ba? Isang buwan pa yan. Marami pang mangyayari. Tandaan po natin, marami pang mangyayari. There are good things, there are bad things. Maraming mangyayari pa. Kaya, sino ba ang may hawak ng buhay natin? It is the Lord. Masunod ang kalooban ng Diyos. Kung gusto niya, kaya nga sabi po dyan, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live. Amen? Kung gusto pa ng Diyos mabuhay ka, 5 taon, 10 taon, 100 years, walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya po, ano ang gagawin natin kung ganito pala ang buhay natin bilang tao? No?
Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. No? Para hanapin natin ang Panginoon. Para ipamuhay natin ang gusto ng Diyos sa atin. Para ipamuhay natin ang mga salita ng Diyos na lagi nating naririnig. Para ikalat at ipalaganap natin kung paano tayo binuhay o paano tayo binago ng Diyos. Amen? I believe na tayong lahat ay binago ng Panginoon. Amen? Binago tayo ng Panginoon. At yan ang gusto niyang gawin sa atin, no? Natin, na while we are living, no, make the most of this life, na bilang tayo ay mga Kristiyano na ngayon at binago tayo ng Panginoon. Hallelujah. Bakit? Because you do not even know. Hindi natin alam, pero alam ng Diyos. Amen? Kaya lagi natin sasabihin, if it is the Lord's will, kung kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Now, kamusta ka naman? O kamusta naman ang buhay? Yung tanong kanina ay tanong ulit ngayon. Kamusta naman ang buhay, kapatid? Ikaw ang makakasagot niyan. Sabi nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi porque sinabing masayang tunay ay hindi ka na dadanas ng hirap. Na hindi ka na dadanas ng trials, ng hamon. No? We are not exempted. Pero masaya ka dahil kasama mo si Jesus. Amen? Masaya ka dahil kaya mo ang battle sa buhay. Masaya ka dahil meron kang tinatanaw na pag-asa. Masaya ka dahil alam mong masosolve ang problema mo dahil ang Diyos ang kasama mo. Amen? Masaya ka dahil alam mong gagaling ka dahil ang Diyos ang healer mo. Alam mong mapupuno ang kaban mo kahit walang-wala ka ngayon. Masaya ka dahil alam mong ipoprovide ng God ang pangangailangan mo. Amen? Hallelujah. Wala ka man trabaho, masaya ka pa rin. Dahil alam mong bibigyan ka ni Lord ng trabaho. Wala kang pera ngayon, pero dapat masaya ka pa rin dahil ang Diyos ang magpo-provide niyan para sa'yo. Amen? Hallelujah. Magulo ba ang pamilya mo? Dapat masaya ka pa rin dahil alam mong aayusin ni Lord yan. Wasak ba ang buhay mo? Wasak ba ang inyong relasyon? Masaya ka pa rin. Bakit? Dahil alam mong Diyos ang gagawa ng paraan para maging maayos yan. Amen? Mahina ka, maging masaya ka pa rin. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa'yo. Hallelujah! Wala kang trabaho, ang Diyos ang magbibigay ng trabaho sa'yo. Panghawakan mo yan. Panghawakan mo yan, kapatid. Now, paano dapat natin gawin? Remember, this life, we do not own this life. Do you believe me? Hindi po natin pag-aari ang buhay natin. Mayroong nagmamay-ari sa buhay natin. Naniniwala ba tayo doon? No? Ang buhay natin, lahat yan po ay mayroong owner yan. We do not own this life. God owns us. Amen? Kaya, ano ang dapat nating tandaan? Kung naniniwala ka, kapatid, na hindi natin hawak ang buhay natin, we will all surrender to God. Surrender yourself to God. Surrender your life to God. Kaya nga po, kapag kaganyan ang ating ginawa, we will live life to the fullest. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Can we all stand? Can I invite everyone to stand? Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Now we will sing this song. We will sing this song. Namnamin natin ang mga sinasabi sa awit na ito. And as we sing this, no, sabihin natin sa sarili natin na this life is not my own. It's yours, God. And I am willing to give myself. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.